Ito ay tungkol sa karanasan ni Renante ng mga panahong nasa poder pa siya ng kanyang lolo. Naganap ito sa isang kabundukan kung saan naisipan nilang magkakaibigan ang makisabay sa uso sa kanilang lugar. Ang mag-uling. Tiyo, bukod sa pag-akit dyan sa puno ng nyog, ano pa bang magandang libangan dito sa bundok? Nakakabagot kasi. Walang ibang pwedeng gawin. Wika ni Renante. 12 taong gulang. Laking syudad, ngunit dahil sa katigasan ng ulo ay naisipan ng kanyang ina na ipadala sa probinsya ng kanyang lolo upang doon mag-aral ng high school. Layo nito na disiplinahin ang batang si Renante at matutong sa buhay. Lumaki kasing sunod sa layaw ang bata. Ni maghugas ng pinggan ay hindi ito marunong. Laro at gala lamang ang alam nito sa buhay. Ito ang ikinabahala ng kanyang magulang. Nag-aalala ako sa anak natin, mahal. Tumatanda na tayo, pero hindi ko makita sa kanya ang pagiging responsable at maaasahan. Papaano na lang kapag bigla na tayong nawala? Anong mangyayari sa kanya? Sambit ng ina nito. Mabuti at nabanggit mo yan, mahal. Yan din ang iniisip ko. Kailangan matuto agad ni Renante kung paanong tatayo sa sarili mga paa. Hindi habang buhay narito tayo para bantayan at alalayan siya. Bueno, yaman din lang naman ang napag-uusapan na natin ito. Naisip ko na bakit hindi mo na natin ipadala si Renante sa probinsya nila tatay. Baka doon matuto siyang maging isang responsableng tao. Kita mo naman kung paano akong pinalaki ng tatay. Well, hindi naman sa inaasahan kong maging kagaya ko siya. Pero, maano man lang ba yung makita nating marunong na siyang magpahalaga sa mga bagay na meron siya? Sambit ng ama ni Renante. Hindi ako sigurado, mahal. Paano kapag nalungkot siya doon? Paano kung magutuman siya o kaya mahirapan? Madaming lamok din doon. Paano na lang kapag umuwi siya dito? Puro peklat na lang. Kawawa naman ang anak ko. Pag-aalala ng nanay. Kung kaya gustuhin man ng ama ay hindi ito natuloy dahil sa hindi sang-ayon ng asawa nito. Subalit isang sakuna ang nagbago sa lahat. Pumanaw ang ama ni Renante dahil sa sakit sa puso. Dahil dito ay naiwang hindi handa ang mag-ina. Hindi alam ng ina kung paanong bubuhayin ang anak at magtrabaho ng dahil sa hindi sila sanay nang wala ang padre de pamilya. Emma, anak, naintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Mas maigi pa siguro sundin na muna natin ang kagustuhan ng nasiro mong asawa. Noon niyo pa gustong ipadala ang anak niyo sa probinsya. Bakit hindi natin subukan? Mas maayos kung magagabayan ko ng maayos ang apo ko. Nag-aalala ako na kung mangingibang bansa ka at ipagkatiwala mo lamang yan sa mga tiyuhin niya dito, baka kung mapano si Renante. Pagpapayo ng lolo ni Renante, ama ng asawa ng kanyang ina. Dahil sa nangyari sa padre de pamilya ay kinailangang maghanap ng trabaho ng ina nito. Natanggap naman ito sa isang paaralan sa ibang bansa upang magturo bilang isang guro. Ngunit isa lang ang ibig sabihin nito. Maiiwang mag-isa si Renante kung kaya't nag-aalangan man ay walang nagawa ang kanyang ina. Natuloy ang pagpapadala kay Renante sa probinsya. Naging paupahan na lamang ang bahay nila sa syudad upang makatulong sa pag-aaral ni Renante.
habang ang kanyang ina ay natuloy mga ibang bayan. Tay, kayo nang bahala kay Renante. Siya na lamang ang natitirang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Wika ng inay nito, kasabay ng pagyakap sa anak. Hindi nagtagal ay tumalikod na ang ina nito at pumasok na sa eroplano. Lo, kailan po ba ang balik ni nanay? Agad na tanong ni Renante sa kanyang abuelo. Saglit lang naman sa doon, apo. Huwag kang mag-alala at akong bahala sa'yo. Ang mabuti pa pumiyahe na din tayo at baka gabihin tayo sa daan. Sambit ng lolo ni Renante. Malayo sa kabayanan ang probinsya ng kanyang lolo. Aakalain pang napag-iwanan ito ng panahon at sobrang payak nga ng pamumuhay dito. Sa kabutihang palad naman ay nakaabot naman na dito ang linya ng kuryente kung kaya't hindi na gaanong madilim. Hindi katulad sa mga kwento ng kanyang ama na bihira ang makikitang kapitbahay dito. Nang mapunta si Renante doon ay marami na ang mga kabahayan. Mayroon na ding naitayong high school kung saan ipagpapatuloy ni Renante ang kanyang pag-aaral. Dumating sila ng mga bandang 6:00 na ng hapon, kung kaya hindi na gaanong napagmasdan ni Renante ang paligid. Huwag kang mag-alala, apo. At bukas ay inilibot ka ng tiyo Samuel mo. Maraming lugar ang pwede niyong pasyonin dito. Pati yung papasukan mong paaralan ay puntahan niyo na rin. Sambit ng kanyang lolo. Dito nga nagsimula ang pamumuhay ni Renante sa liblib na baryo. Samantala, sa kasalukuyan naman, bukod sa pag-akyat sa puno, pwede ka ring mag-igib ng tubig sa sapa. Kung nababagot ka lang naman. Sakto, wala na yatang tubig sa kusina. sagot ng tiyuhin ni Renante. Buti pa nga, tiyo, nang makaligo naman ako sa sapa. Ang init. Nanlalagkit na ako dito. Grabe, ang hirap pala dito kapag summer. Reklamo ni Renante. Lubusin mo na ang mainit na panahon. Kapag dumating na ang tag-ulan, mas maiinis ka sigurado. Magiging tsokolate lahat ang lalakaran mo dito. Siguradong kakapal yung kalyum mo sa talampakan oras na maranasan mo ang tag-ulan dito. Patawa-tawang sambit ng kanyang tiyuhin. Mabilis naman na lumipas ang mga araw at sa wakas ay enrollment na. Renante, ito nga pala si Mark, Jeff, Elmer at Dino. Sila ang sasama sa iyo sa enrollment. May pupuntahan pa kasi ako at di kita masasamahan. Pero wag ka mag-alala. Magagaling ang mga yan. Oh, paano? Kayo nang bahala dito kay Renante. Huwag niyong iwan at baka mawala. Hindi pa niyan kabisado ang daan pa uwi. Bili ng tiyuhin ni Renante sa 4 na magkakaibigan. Areglado, boss. Kami nang bahala dito. Ang 4 na ito ay mga kababata ng tiyuhin ni Renante. Nasa 3rd year high school na sila, samantalang si Renante naman ay incoming freshman. Siyempre, dahil galing syudad ay mainit siya sa mata ng mga estudyante na halos simula pa yata ng pagkabata nila magkakakilala na. Ngunit walang gaanong interes si Renante sa mga bagay na tungkol sa paaralan. Nakakabagot naman dito sa loob ng classroom. Ang mabuti pa antayin ko na lamang yung 4. Totally uwian naman na din. Isa pa, sa dami ng project, bakit dahon ng Madre de Cacao at bolo pa ang pinapadala ni teacher?
Parang gusto pa nila akong maging magsasaka. Sambit nito sa sarili. Parte kasi ng school activity nila ang magkaroon ng gardening sa tuwing umaga. Dahil sa parte na rin ito ng kanilang pag-eehersisyo. Ngunit ito ang madalas na takasan ni Renante. Ayaw niya ang pagbubungkal ng lupa. Renante, samak ka. Manguha kami ng buko. Wika ng isa sa mga kamag-aral nito. Malayo ba? Pagtatanong naman ni Renante. Diyan lang, sa unahan. Saglit lang naman tayo tapos babalik na din tayo dito sa campus. Pagpapaliwanag ng isa sa kamag-aral nito. Natuwa naman si Renante. Napakaraming buko ang nakain nito hanggang sa dumating sa punto na sumasakit na ang tiyan niya. Hinay-hinay lang kasi sa buko. Para ka namang mauubusan. Kung gusto mo araw-araw tayong kukuha dito. Pero wag naman biglaan ang pagkain. Tingnan mo, sumakit ang tiyan mo. Wika ng isa sa mga kamag-aral niya. Napakasarap ng sabaw. At saka, sa amin matitigas na yung laman. Ang mahal pa kapag binili mo. Dito, libre na. Saktong-sakto pa yung lambot. Teka, paano nyo ba nalalaman na malambot pa yung laman ng buko? Manghang pagtatanong ni Renante sa mga kamag-aral nito. Ipinaliwanag naman ito sa kanya. Subalit hindi niya pa rin ito naintindihan. Madaling nakagaanan ng loob ni Renante ang mga kamag-aral nito. Samantalang tuwing Sabado at Linggo naman, dahil sa walang pasok, ay ang 4 na kababata ng tiyuhin niya ang kanyang mga kasama. Sumapit ang Agosto, panahon kung saan natigil na din ang tag-ulan. Tuyo na ang lupa at nag-uumpisa na ding lumamig ang panahon dahil sa papalapit na Disyembre. Panahon din ito para sa pag-uuling sa kanilang lugar. Nga pala, nakausap ko ang Lolo Pedring, yung pinsan ng lolo ko. Tinatanong kung gusto ko daw bang mag-uuling sa lupa niya. Marami yatang natumbang puno gawa ng mga nagdaang malakas na ulan. Ang kaso hindi ko naman kaya ng mag-isa dun. Medyo nasa pusod na kasi ng gubat. Baka lang naman gusto niyong sumama. Medyo naglalaro sa 70 o 80 yata ang isang sako ng uling. Kung makagawa tayo ng 50 sako, pera na din yun, di ba? Mga kabantay, maraming salamat kung umabot ka na sa parteng ito ng video. Makikisuyo lang sana ako. Kung gusto mo ng ganitong content, ay i-click mo na ang subscribe button. Piliin mo na rin ang all sa notification bell icon upang manatili kang updated at notified sa tuwing maglalagay tayo ng mga bagong kwento sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Wika ni Elmer sa kanyang mga kaibigan. Sakto naman na paparating si Renante at narinig ito. Teka, mukhang masaya yan ah. Ilang araw ba kayo dun sa gubat? Baka naman pwedeng sumama ako. Pagtatanong nito. Depende kung papayagan ka ng lolo mo. Isa pa marunong ka bang mamundok? Mamaya magpakarga ka pa. Pagbibiro ni Mark. At saka, mag-uuling kami, hindi mamamasyal. Baka mamaya hikain ka pa doon. Dagdag pa ni Jeff. Grabe naman kayo. Ganoon ba kalumpang tingin niyo sa akin? Soccer player kaya ako dun sa amin, kaya wala akong hika. Isa pa turuan niyo na lang akong mag-uling. Parang camping na din yun, di ba? Teka, papaalam nga ako kay Lolo. Kailan nga uli yun?
Pag uwi ko mamaya mag-aayos na ako ng gamit. Kung sasama kayo bukas maganda na din kayo ng gamit nyo. Hanggang sa linggo na siguro. Sige, teka, antayin nyo lang ako. Magpapaalam lang ako kay Lolo. Wika ni Renante nang matapat na sila sa gate ng bahay ng kanyang lolo. Nag-antay naman ang apat kung papayagan ba ito. Lo, mano ho? Oh, bakit hingal na hingal ka? Anong meron? Tanong ng kanyang lolo. Lo, sila Elmer kasi mag-uuling daw sa lupa ng lolo niya. Gusto ko sanang sumama kaso magpaalam daw muna ako sa'yo. Maaari po ba? Pagpapaalam nito. Ano? Mag-uuling ba kamo? Ano namang alam mo dun? At saka, di ba ayaw mo nang nagbubunggal ka ng lupa? Mas madumi pa ang pag-uuling kumpara sa pagtatanim mo ng kamote dyan sa taniman natin. Wika ng lolo nito. Sige na lo, payagan nyo na po ako. Ima naman kami. Tsaka, ayaw nyo po nun, matututo na ako ng mga gawain. Tsaka kikita pa ako. Pagpupumilit naman ito. Sa lupa baka mo ng lolo ni Elmer. Medyo malayo yun dito Mga 4 na oras yata ang lakad. Oo, sige. Papayagan kita, pero sa isang kondisyon. Eto, dalhin mo itong buntot ng pagi at itong mutya ng bulalakaw na nakuha ko naman dyan sa puno ng mangga natin. Pangkontra yan sa mga elemento at mga aswang dyan sa kabundukan. Ikaw ba handa sakaling aswangin kayo doon? Pagtatanong ng lolo. Ngunit naisip ni Renante na gawa-gawa lamang ito ng lolo niya para takutin at baguhin ang isip niya. Ngunit talagang gusto niyang sumama. Opo lo, kaya ko yan. Akin na po yan at nang mailagay ko na sa bag ko. Ay, teka. Saglit lang po at nag-aantay pala sila sa gate. Sasabihan ko lang na pinayagan niyo na po ako. Yes. Tuwang-tuwa si Renante at ipinaalam niya ito sa 4 na magkakaibigan. Sinabi niyang pinayagan naman siya ng lolo niya. Sumapit ang araw na hinihintay ni Renante. Ano boy? Handa ka na ba? Tanong nito kay Renante. Naglakad na nga sila papunta sa lupa ng lolo ni Elmer. Dumaan sila sa likod ng bahay nila Renante, pababa sa isang ilog at tawid dito ay malawak na gubat na wala man lang ni isang kabahayan. Grabe, ang ganda dito. Parang yun lang ako nagawi sa parteng ito ng bundok. Madalas kasi doon lang kami sa may sapa, malapit sa amin. Wika ni Renante. Wala pa yun. Mamaya mas magugulat ka sa mga higanting puno. Basta, huwag kang magtuturo kung ayaw mong manuno ka. Malinaw ba? Pag-aalala sa kanya ni Mark. Ano ba yan? Pati kayo tinatakot nyo ako. Si Lolo nga sabi may aswang daw dun sa pupuntahan natin. Kaya pinadala itong buntot ng pagi at saka itong bulalakaw. Ewan. Kala niya siguro matatakot niya ako. Sabay pakita nito ng kanyang kwintas. Hindi nagbibiro ang lolo mo. Mas marami ang aswang na nasa kabundukan. Swerte natin kung hindi tayo mapagtripan. Pero kasi walang tao dun sa pupuntahan natin. Kaya mas delikado kapag nakasagupan natin yung mga aswang. Kaya kayo, huwag kayong masyadong lalayo sa camping area natin. Mahirap na, baka maligaw pa kayo sa gubat. Lalo ka na rin, ante. Baka mayari pa kami sa lolo mo kapag may nangyari sa'yo dito Nagmistulang nag-aalaga ng maliit na bata ang 4 na magkakaibigan nang dahil sa pagsama ni Renante.
Sabalit, mabait ito kaya hindi naman nila matanggihan. Matapos ang mahabang paglalakad, ay narating nila ang isang tahimik at malawak na lugar sa gubat. Sinubukang pakinggan ni Renate kung abot ba doon ang tunog ng mga humaharurot na sasakyan. Subalit tanging uni lamang ng mga ibon ang naririnig niya. Grabe! Ang tahimik pala dito. Walang duda, wala talagang titira dito. Ni isang bahay yata'y wala tayong nadaanan. O sige, mag-ayos na tayo ng matutulugan natin. Mamaya baka abutin pa tayo ng ulan. Dahil sa wala naman silang formal na tent, ay mga trapal ang dala nila. Mabilis nila itong inayos sa isang malaki at magandang silungan. Matibay na posteng kahoy mula sa mga pinutol nilang sanga. Mga dahon ng niyog at anaho naman ang nagsilbi nilang dingding. Para sa kanila ay maayos na ang nagawa nilang silungan at mahimbing na silang makakatulog dito kung sakali. Ito ang magsisilbi nilang silungan sa loob ng halos 3 araw. Astig, parang yung napapanood kong survival. Mas masaya dito kesa sa pangunguhan ng buko. Teka, anong lutuan natin? Tanong ni Renante. Tinuruan naman siya ni Dino kung paanong gagawa ng lutuan at nag-ayos na rin sila ng tambakan ng panggatong nilang kahoy. Matapos ang lahat ng ito at nakapag-igib na rin sila ng tubig na maiinom, saglit lang ay nagpahinga na sila. Maghapon silang magpuputol ng mga natumbang kahoy. Nang magtatakip silim na, ay tila umaliwalas ang kanilang paligid. Natanggal na kasi ang mga kahoy at mga baging na nagkalat dito. Sumapit ang gabi. Palitan lang tayo ng pagbabantay Kami una nila Renante at Dino at magbabantay naman kayo mamayang madaling araw. Malinaw ba Mark, Jeff? Wika ni Elmer. Dahil nga sa nasa gubat sila, ay hindi pwedeng sabay-sabay silang matulog. Ito ay para na din sa kanilang seguridad. Masyado palang creepy dito kapag gabi. Isa pa hindi ako pamilyar sa mga naririnig ko. Masanay ka na. Basta, huwag ka lang padadaig sa takot mo. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga tila malalaking pakpak na pumapagaspas kasabay ng huni ng ik-ik. Nakiramdam ang lahat at maging sila Mark at Jeff ay nagising na rin sa pagaspas. May kikik? Sambit ni Mark. Kikik? Yung aswang? Tanong naman ni Renante. Ngunit tila napadaan lang ito nang dahil sa matapos ang ilang pag-ikot-ikot ay nawala na din. Nang sunod na araw ay abalang muli ang magkakaibigan. Si Renante naman ay paikot-ikot sa mga ito at kinukuha ang mga naputol ng kahoy upang mahakot at ipunin sa kanilang pag-uulingan. Bigla itong nagulat dahil sa may matandang napadaan sa kanilang harapan. Anong ginagawa niyo dito? Ang mabuti pa umuwi na kayo. Taglabong ngayon at aktibo ang mga aswang sa kabilang isla. Mahirap nang madaanan kayo dito. Sabay titig kay Renante. Matapos iyon ay naglakad na itong papasok sa masukal na kakahuyan. Mer, kilala mo ba yun? Tanong ni Jeff. Hindi naman ako madalas na nagagawi dito, kaya hindi ko kilala lahat ng mga nakatira sa unahan. Pero ito yung unang beses na nakita ko yung matandang yun. Pagpapaliwanag naman ni Elmer. Nang muling sumapit ang maghapon at gabi na namang ulit. Sa pagkakataong ito ay dinagdagan nila Elmer ang harang ng silungan. Naglagay pa sila ng bakod at mas pinatibay ang dingding at bubong nito.
Aakalain mo pang naghahanda sa paparating na bagyo. Taglabong pala. Hindi ko man lang napansin. Okay, makinig kayo. Malaki ang tsansa na dalawin ulit tayo dito ng kikik. Importante huwag kayong magpapadala sa takot. Tandaan nyo, walang matatakot at walang lalabas para kumaripas ng takbo. Kung hindi kayo ang unang-unang biktima ng mga aswang na yan. Ligtas tayo dito sa loob. Dahil nga doon maaaring subukan nila tayo at takutin. Isa pa 5 tayo. Kapag sumugod sila siguradong gugulpihin natin ang mga yon. Wika pa ni Elmer. Hindi naman nagtagal ay narinig na muli nila ang kikik. Subalit ngayon ay may kasama na ito. May naririnig pa silang tila tumatawa ng isang babae na nasa may kakahuyan lamang. Ang ginawa ni Elmer ay nagsunog ng mga dahon ng nyug na nilagyan niya ng iilang dahon ng bayabas at ng daladala niyang goma. Ayon pa dito, ay ito ang pinakamabisang pangontra sa mga aswang. Nang silipin nila ang pinanggagalingan ng tawa, ay kitang-kita nila ang isang babaeng aswang na nakaharap sa silungan nila sa di kalayuan. Gawa ng maliwanag ang sikat ng buwan, ay kita nila ang magulong buhok nito at ang nakakatakot nitong pagmumukha. Kilala kayo ng Lolo Pedring ko. Ano mang mangyari sa amin dito, sigurading mananagot kayo sa kanya. Ngunit hindi natitinag ang aswang at nakatingin lamang ito sa kanilang silungan at tila nag-aabang na maubos ang apoy ng mga dahong sinindihan ni Elmer. Nang mula naman sa kakahuyan ay may nakitang mga salo ang magkakaibigan. Elmer, Apo! Ayos lang ba kayo dyan? Nakahinga ng maluwag ang magkakaibigan. Mabuti na lamang at dumating ang lolo ni Elmer. May kasama itong iilang kalalakihan. Tanging pagaspas na lamang ang narinig nila at wala na yung babaeng nakatayo kanina sa harapan. Mabuti na lamang, dinaanan kami ng matandang si Lucia. Pinaalala niya yung taglabo ngayon at dadaanan niya daw kayo dito. Ang sabi ko sa'yo, sa sunod na buwan mo gawin ang pag-uuling. Kung hindi pa pala dumaan sa bahay ang matandang si Lucia, baka kinarin na kayo ng mga aswang na yon. Wika ni Lolo Pedring. Lo, akala ko sabi nyo pwede nang umpisahan sa lalong madaling panahon. Dahil nga sa medyo ulyani na rin ang lolo ni Elmer, ay hindi na nito matandaan pa ang eksaktong sinabi sa apo. Siya. Sige, halin na kayo. Iwanan nyo na muna yung inuuling nyo at pumunta muna tayo sa bahay. Bukas nyo na lamang yan balikan. Papatulungan ko na lamang kayo nang matapos agad yung inuuling nyo. Ligtas na sinapit ng magkakaibigan ng bahay ni Lolo Pedring. Mabuti na lang at may nagmalasakit na matanda. Mabuti na lamang at pinalad pa din sila. Ayon sa lolo ni Elmer, ay wala na ang aswang sa lugar nila at yung nakita nila ay malamang na hindi taga roon. Malamang ay ang mga aswang ito na nasa kabilang isla. Maaaring pakay nitong biktimahin talaga sila. Nakakatakot kung iisipin. Ngunit sa kabila ng naranasan, ay ilang ulit pa ding sumama si Renante sa mga kaibigan nito sa pagpunta sa mga kagubatan, maging pag-uuling man ito o pangangaso. Fast forward tayo sa pagtatapos ni Renante sa pag-aaral sa high school. 4 na taon nang lumipas sa buhay ni Renante sa bundok na ito at kitang-kita ng mga nakakakilala sa kanya ang malaking pagbabago sa katauhan nito. Ang malaking pagbabago na naidulot sa kanya ng mga karanasan sa kabundukan.
mas responsable at maaasahang anak. Apo, kaibigan at tao itong si Renante. Mahirap man sa kanyang lisanin ang lugar dahil sa napamahal na nga sa kanya, ngunit panahon na rin upang balikan niya ang nakagisnang syudad. Ito ay upang ipagpatuloy ang pag-aaral niya sa kolehiyo.